Hello everyone, this is Cindy and welcome to Sense Haven and Garden. Hello everyone! Gumagawa din ba kayo ng liquid fertilizer gamit ang mga damo o mga masustansyang halaman sa paligid nyo? O sa mas kilala nating tawag ngayon na swamp fertilizer? O gusto nyong gumawa pero hindi na lang kasi sobrang baho ang amoy nito? Sa episode na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng free liquid fertilizer na sobrang effective makapagpataba ng lupa at syempre ng mga tanim natin na hindi mabaho. Kaya pwedeng-pwede nyo na itong gawin kahit pa nasa area kayo na halos magkakadikit ang mga bahay. Pero bago yan, ay ano nga ba itong liquid fertilizer? Una kong nalaman ito sa Jadam Korean Natural Farming, na ang konsepto ay gumamit ng mga natural na materyales para magpataba ng lupa. Ang unang kailangan ay container, pwedeng drum o timba tulad nito. Pagkatapos ay tubig, at ang advisable na gamitin ay tubig ulan dahil ito ay pure, natural at walang halong chemical tulad ng chlorine. Pagkatapos ay ang mga materyales na ibababad natin dito tulad ng mga damo. Ang mga damo sa paligid natin ay mayaman sa nitrogen, isa sa mga pangunahing nutrients na kailangan ng isang halaman. Nagpapalago ito at nagpapaganda ng dahon. So basically, kung ano ang mga available na nasa paligid nyo ay pwede. Tulad ng mga damo, mga kitchen scraps, o pinaghimayan ng mga gulay kapag nagluluto tayo. Ako naman, ang ginagawa o ginagamit ko ay yung mga materials na alam kong mas masustansya tulad ng seaweed. Isa ito sa mga pinakapaborito kong gawing pataba. Namumulot ako ng mga naaanod na ganito kapag nakakapasyal kami sa tabing dagat. Ang seaweed ay pwedeng pataba sa lahat ng halaman at napansin ko na nakakapag-boost ito ng mga bulaklak ng mga tanim kong namumunga. Kaya gustong-gusto ko itong gamitin. Ginugupit-gupit ko ng maliliit para mas madaling matunaw sa tubig. Pangalawa ay ang malunggay. Alam naman natin kung gaano kasustansya ang malunggay at gaano kabilis lumaki at lumago ang mga halaman kapag nadiligan ng juice nito dahil yan sa taglay nitong growth hormone. At syempre ay mataas din ang taglay nitong nitrogen. Kapag naninilaw ang dahon ng halaman ay malaki ang posibilidad na kulang ito sa nitrogen at malunggay juice ang mabilis na solusyon dyan. Katulad ng ginawa ko sa seaweed ay ginugupit-gupit ko ito ng maliliit para mas madaling mabulok sa tubig. Pagkatapos ay ilalagay ko na dito sa balde. Mahahalo na sa tubig ang mga katas nito. At ang pangatlo naman ay mga damo. Ito naman sila ay siksik din sa nitrogen. Kaya kapag naglilinis kayo sa inyong garden o sa paligid, ay huwag itapon ng mga damo. Gawin itong pataba. Pwedeng ihalo sa compost o gawing liquid fertilizer tulad nito. Pang-apat ay sari-saring mga dahon at herbs, tulad ng oregano. Mabisa itong organic pesticide, tulad din nitong basil. At ang dahon naman ng mulberry at sunflower ay masustansya din. Tulad ng mga nauna ay gugupit-gupitin ko lang ito ng maliliit at paghahalo-haluin na lahat. Pwede ring maghalo ng balat ng saging dito, pero gumagawa ako ng hiwalay, tulad nito. Puro balat lang ng saging ang binababad ko dito, so bakit ko to hinihiwalay?
Minsan kasi may mga stage ang mga halaman natin na mas kailangan nila ng potassium, tulad ng mga namumunga, tulad nitong sili. Itong sili na to ay malagong malago, sagana siya sa nitrogen, pero nahuhulog lagi ang mga bunga. Pero nung diniligan ko ng purong binabad na balat ng saging, ay ayan, nabubuo ng mga bunga. Ito kasing ginawa ko na puro dahon ay sagana sa nitrogen. Kapag mataas ang nitrogen sa isang halaman ay hindi ito mamumunga. So kung ito ang patuloy kong ididilig doon sa sili, patuloy ding mahuhulog lang ang mga bunga. Kaya hinihiwalay ko ang balat ng saging. So balik tayo dito. Sabi ko, yung mga ginagawa kong ganito ay hindi mabaho. Ang solusyon, molasses. Kung walang molasses ay pwedeng brown na asukal. Ang molasses at brown na asukal ay hinahalo sa pagpo-ferment ng mga ginagawang fertilizer tulad ng fermented plant juice, fermented fruit juice, at fish amino acid. Kaya hindi sila bumabaho. At ang isa pa, ang molasses ay siksik sa mga micronutrients tulad ng calcium, magnesium, iron, and potassium. Kaya hindi lang ito pangtanggal ng amoy. Dagdag nutrients din ito sa lupa at syempre sa mga halaman na nakatanim dito. Naghahalo ako ng 5 kutsara ng molasses sa isang balde ng liquid fertilizer. Mura lang naman ang molasses, 50 pesos 1 kilo at matagal na yun magagamit. Or pwede rin brown sugar. 5 kutsara din ang ihahalo. Pagkatapos itong paghalo-haluin ay takpan at hayaan na mababad ng 2 linggo. Pagkatapos ay pwede na itong idilig. Meron akong matagal nang nakababad dito sa lumang water container at ginagamit ko na rin pang dilig. Dito ko na sa baba kinukuha para hindi na ako magsasala. Yang dark green na tubig na yan ay sobrang siksik sa nutrients. Hindi ko ito purong dinidilig kasi concentrated ito. Naghahalo ako ng 2 tabo nitong liquid fertilizer sa 8 tabo ng tubig. So ang ratio ay 2:8. Tapos ay 1 tabo naman ang dinidilig ko sa halaman 1 beses sa 1 linggo. Pero sa mga fruit and vegetables o sa mga gulay na namumunga, ay 2 beses lang sa 1 buwan kapag nagsisimula na silang mamulaklak. Tapos nagdidilig ako linggo-linggo nung binabad na balat ng saging. Para sa mga fruit and vegetables to ha. Sa mga green leafy vegetables naman tulad ng mga pechay, mustasa, mga herbs ganon ay tuloy-tuloy ang pagdidilig 1 beses sa 1 linggo. So ayun, pagkatapos ko itong kuhanan ay nagdadagdag ulit ako ng mga materials para meron akong tuloy-tuloy na magagamit. Syempre, dagdag din ng molasses. Sobrang laki ng naitutulong ng liquid fertilizer na ito. Kapag hindi ako nakakagawa ng mga fermented juices, at kinakapos sa pambili ng mga animal manure, ay ito lang ang inaasahan ko at talaga namang super effective. Talagang bubuhayin nito ang lupa. Hindi kailangang gumastos ng malaki para makapagpataba tayo ng lupa at makapagtanim ng mga gulay at pagkain natin. Madalas ay nasa paligid lang natin ang mga materyales at makukuha natin ng libre. Sipag at tiyaga lang ang puhunan. Happy planting! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!